Ngayong umaga ako po magpipreach kasi sa mga darating na panahon ay mabibisi na naman po tayo dahil nagsisimula uli ang construction. Mahirap para sa akin na hindi rin kumilos during construction. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, nag-automatic yung kamay ko na kumuha ng pala. Pag nakita mong kailangan palahin, kailangan mo ayusin, tayo na yung nagkukusa at nag-initiate para gawin po yon. Hindi naman lahat ay kayang gawin ng manggagawa po natin. Dahil yung manggagawa po natin ay dalawa lamang. Kaya binaback upan din po natin. Ngayong umaga ating pong pag-uusapan ay it's about ano ba ang mangyayari when we ignore the Word of God. Tayo muna tayong lahat, tayo muna yung mananalangin, hiling tayo ng gabay, tulong sa Panginoon sa ating pong mag-uusapan. Without the empowerment of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Without the Lord Jesus Christ, wala tayong magagawa. We need the Lord Jesus Christ. We need the Holy Spirit ngayong umaga. And of course, yung pong salita ng Diyos na mayroong magkabilang talim na pwedeng tumusok sa ikubuturan ng ating puso nang sa gayoon, tayong lahat ay lumago. Ang growth, mga kapatid, hindi yan ganon. Ang growth, maraming sacrifices, marami kang pagdadaanan. Wala na maang lumaki ang muscle, gumanon lang. Kailangan mo nang magpunta sa gym. Everyday ba, Robic, ang pagpunta sa gym? Para magkaroon ng muscle. Papawisan ka, sasakit ang katawan mo, pero mayroong muscle growth kapag nag-exercise ka. Sa spiritual growth, pag ipinag-pray mo, Lord, gusto ko pong lumago ito. Hindi ganun yon. Kailangan ng exercise, kailangan ng application, kailangan ng take up the cross daily para lumago. Kaya kuminsan, pag nagpe-pray tayo ng paglago, bibigyan tayo ng Diyos ng isang difficult situation para tayo lumago. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa katotohanan na muli naming pag-aaralan. Pangunahan niyo kami, gabayan niyo kami, at ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Buksan mo ang aming kamalayan, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isip, at tanggapin, Panginoon, ang makapangyarihang salita mo. Gamitin mo lamang, Panginoon, na daluyan o mouthpiece ang inyong lingkod. Masagana namin itong matanggap. Kami po ay lumago sa pamamagitan ng inyong salita. Without the scripture, without your word, it is impossible na kami ay lumago spiritually. Dahil ito po ang aming food. Ito po ang nagpapalago sa amin. Kaya nga, Panginoon, kapag inignore namin ito, negative, hindi pwedeng mangyari na kami ay lumago spiritually. Help us, Lord. Guide us, Lord. Ito po'y panalangin namin sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napo na tayong lahat. Ano ang pakiramdam na ikaw ay binaliwala? Ano ang pakiramdam na ikaw ay hindi pinansin? Ano ang pakiramdam na hindi ka binigyan ng importansya? Masaya po ba ang pakiramdam ng ini-ignore, hindi binibigyan ng importance? Binabaliwala? Happy ba ang feeling pagka ganon? Hindi po. Lalo na, dadagdagan natin, lalo na mga kapatid, yung tao na ito ay mahal na mahal mo, concern ka sa kanya, lagi mo siyang inaalala, lagi mo siyang pinapaalalahanan ng makakabuti sa kanya, pero sa kabila ng iyong love sa kanya, sa kabila ng iyong concern sa kanya, sa kabila ng paalala mo sa kanya na hindi siya mapahamak, lahat ng iyon ay binabaliwala niya. Ano ang pakiramdam? Mag-aminan tayo. Ano ang pakiramdam? Masakit o masaya? Masakit. When we ignore the Word of God, ano nararamdaman ng Diyos? Masakit.
Hindi biro. Of course, hindi ang Panginoon nagmamahal sa atin ng 80%. Hindi nagmamahal ang Panginoon sa atin ng 99.9. Germs yun eh. Ang love ng Panginoon sa atin, genuine, true, honest, 100%. When we talk about God's concern to us, not 85%, not 99.9%, of course, genuine, honest, 100%. Kung minsan nagmamahal tayo dahil may pakinabang eh. Tanungin ko kayo, ano pakinabang ng Diyos sa'yo? Meron ba? Wala po. Sa tutuusin, pwedeng maging Diyos ang Diyos, hindi, wala tayo. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Kaya masakit po when we ignore His Word, the Word of God. Kaya nga po, sinasabi natin mga kapatid, nagwo-worship tayo dito, ayusin natin. Let's respect God. Let's respect the Word of God. Kaya nga, sinasabi natin, kapag kayo ay may katabi dyan during preaching, paalalahanin nyo kapatid, nagwo-worship tayo. Respetuhin naman natin ang Diyos na wino-worship natin ngayong umaga. Liban na lang kung hindi talaga ang Diyos ang pinunta mo rito. Pero nandito tayo ngayon, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon, hindi tayo mag-aaksaya ng oras, nang hindi naman pala Panginoon ang pupuntahan natin dito. Hindi tayo makikipagbalyahan doon sa traffic. Gigising ka ng maaga, inaantok ka pa, galing kang trabaho, pagod ka, pero gumaya ka, bumihis ka, tapos hindi naman pala ang Panginoon ang pupuntahan mo dito. Pero kapag Panginoon ang pupuntahan natin, let's give our deeply respect to God. Punta ako dito, opening prayer, Panginoon, magdadasal, magpipray po ako sa inyo. Panginoon, mag-aawitan kami, aawitan po namin kayo ng papuri, bagamat English yan, kung minsan hindi ko maintindihan, basta pupurihin kita. Makikinig ako ng awit ng choir, mumuni-munihin ko. Kapag may kumakanta ko minsan dito, maganda, nakapikit na gano'n. Tapos nagbumuni-muni ka, nagwo-worship ka. Tapos mag-offering tayo, Lord. Talagang tsinaga ko po ito. Maging honest sa inyo, maging faithful sa inyo. Panginoon, talagang yung 10% ng kita ko, ibinubukod ko para sa inyo, para sa gayon, maibring ko sa inyo, madala ko sa inyo. At makapaghandog po ako sa inyo ngayong linggo. Wow, sarap naman ng gano'n. Yung pakiramdam na Christ-centered ang worship. Lord, meron pong bisita. Nais niyo po na ito'y ma-witnessan, ito'y makakilala sa inyo. Witnessan ko po ito para po ito sa inyo. Hanggang sa huling program, i-worship namin kayo. Amen? That is corporate worship na ginagawa natin. Kaya what happens when we ignore the Word of God? Sabi nga ignorin nyo na si Lester. Wag na lang ang Panginoon. Ignorin nyo na lang ang pastor nyo. Wag lang ang Panginoon. Ignorin nyo na yung mga kasama nyo na yan. Wag lang ang Panginoon. Dahil deserve niya na hindi siya ini-ignore. Dahil yung katabi niya, may mga pagkukulang yan, sasaktan ka niyan, ganito gagawin sa inyo. Pwede ko minsan, di mo kayo buuin, na mga 10 years, ganon. Pero wag naman, sabi naman ng Bible, magpatawad. Amen? Deserve ng Panginoon na hindi ini-ignore. Sabihin nyo sa katabi niyan, deserve ng Panginoon na hindi siya ini-ignore. Well-deserved. Lalo na ang Word of God. Hindi dapat. Yung buhay natin, yung function natin, yung hininga natin, kung ano meron tayo na sa buhay na ito, na ipinagkatiwala ng Diyos, galing sa Diyos lahat yan Wala namang ari-arian sa mundong ito na hindi galing sa Panginoong Diyos. Bakit po? Ang Diyos po ang lumikha lahat ng bagay. Nagkukunyari lang ang demonyo na kanya yun. Pero sa totoo, hindi kanya yun. Ano po ang mangyayari? Number 1,
Number one, debt. Nakita niyo po ba mga kapatid yung sakit ng iniindor? Ito po ang possible na pwedeng mangyari. Kamatayan. Di ba nasaktan? Ito ang possible. Atin pong lilimi-limiin mga kapatid, Deuteronomy chapter 4, yung pong si Moses po ang nagsasalita nito, it's either preaching o pinapaalala ni Moses sa bansang Israel, yung mga bagay patungkol sa scripture, sa word of God. Ito sabi ni Moses, Deuteronomy chapter 4, verse number 1, sabi ni Moses, "Now therefore hearken, bansang Israel, painggan nyo to. Listen, O Israel, unto statutes and unto judgment." Ang tinutukoy ni Moses dito na pakinggan nyo, ito, yung salita ng Diyos, which I teach you, pakinggan nyo ito. Itinuturo ko ito sa inyo. Hindi ko lang basta ito pinapakinggan sa inyo, hindi ko lang basta ito itinuturo sa inyo for to do them. Gawin nyo. I-apply nyo. Paano gagawin? Paano nga apply? Yung paikinig pa lang, bokya na. Hindi na pinapakinggan. Hindi na tama ang puso. Doon pa lang. Paano pang i-apply? Sabi ni Moses, for to do them, ano po outcome? That ye may live. Panawin mo nga katabi mo. Pakitanaw po. Layo ng tingin ni Juliana. Pakitanaw po katabi niyo. Gusto mo bang mabuhay pa? Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses sa mga Israelita, pakinggan nyo ito. Itinuturo ko to sa inyo. Teacher ng Sunday school si Moses. At ang mga estudyante niya, mga Israelita. Itinuturo niya ito. That ye may live. Of course, kapag buhay ka, and go and possess the land which the Lord God of your fathers give it you. Pagpatay ka na sa wilderness, hindi ka na makakapunta sa promised land. Pero kapag buhay ka pa at binubuhay ka ng Diyos dahil masunurin ka sa Diyos, kaya mong pumunta sa promised land. Ngayon, itong sinasabi ni Moses at sinasabi natin ngayon sa preaching, hindi po hula po ito na death ang possible na mangyari sa nag-i-ignore sa Word of God. Mayroong malaking basihan si Moses kung bakit ang number one point natin, pag in-ignore mo ang Word of God, death. Ano ang malaking basihan? Verse number 3. Hindi nga lang si Moses ang may basihan Na-witness din nung tinuturuan niya at sinasabihan niya. Anong verse number 3? Your eyes. Kayo mga Israelita, nakita ng mga mata nyo. Have seen what the Lord did because of what? Baal, Peor, Israelites. Kitang-kita ng mga mata nyo. Dahil kay Baal Peor, for all the men that followed Baal Peor, the Lord thy God, ano po ginawa ng Diyos? Had destroyed them from among you. Diba sabi ni Moses, nakita nyo, diba na-witness nyo? Lahat ng sumunod kay Baal Peor, patay lahat. Patay lahat. Meaning to say, mga kapatid, inignore nila yung salita ng Diyos na huwag kang sasamba saan. Naalala niyo ba yan si Moses? Kinuha niya yung 10 utos at itinuro sa bansang Israel. Ang kauna-unahang utos ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang mga inanyuan. Inanyuan sa langit, inanyuan sa ilalim ng tubig, sa lupa, at huwag kayong sasamba dyan. Pero anong ginawa ng mga Israelita? Sabihin niyo nga po, ignore.
Anong magsasamba? Binaliwala, hindi pinansin, hindi pinagpahalagahan. Kapag mga bagay na hindi natin pinagpahalagahan, walang kwenta sa atin. Sabihin nyo nga po, walang kwenta. Di lalong masakit yun sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, hindi mo man sinasabi na walang kwenta ang salita ng Diyos at mga utos niya. Pero kapag kasinunama mo, parang ang sinasabi ng puso't isipan mo, ang salita ng Diyos, walang kwenta. Sabihin nyo nga po, walang kwenta. Kasi kung may kwenta yan, gagawin mo, pagpapahalagahan mo eh. Kaya nakikita niyo po ba yung sakit bilang Diyos when we ignore God's word? Yung kabaligtaran pa at pagsuway pa yung ginawa ng bansang Israel. Okay. When we go back, Numbers 25, nung nasa Moab ang mga Israelita, nag-compromise sila at nag-worship kay Baal Peor. Alam niyo kung bakit? Ito po yan. Tinukso ng mga Moabites woman ang mga Israelita. Siguro, pakita ng konting nagpatukso naman itong mga ito. Kaya lang, ang kapalit ng ginawa nila na yun, sasambahin nila si Baal Peor. Part ng worship kay Baal Peor ay yung tinatawag nating sexual immorality. Anong ginawa ng Diyos? When we go back, Numbers 25, ang pinatay ng Diyos, 24,000 na tao. Biro ba ang salita ng Diyos? Biro ba na ini-ignore ito? Hindi po mga kapatid. 24,000 people died. Why? Dahil sa pag-ignore ng bansang Israel sa salita ng Diyos. When we ignore God's word, number one, death. Death. Deuteronomy 4:4. Anong sabi? But ye that did cleave unto the Lord your God are what? Alive. Every one of you this day. Anong sinasabi ni Moses dito? O Timo, kayong mga sumunod, kayong mga hindi nag-ignore ng Word of God, kayong mga pumansin sa Word of God, kayong nagbigay ng importansya sa Word of God, kayo na talagang minahal ang salita ng Diyos, kayo na sumunod salita ng Diyos, buhay na buhay kayo hanggang sa mga oras na ito. Yung mga kabats nyo, wala na. Kinuha na ni Lord. Ano nangyari doon? Untimely death. Sabihin nyo nga, untimely death. Ang pangako ng Diyos, pupunta kayo doon sa promised land. Kaya lang, huwag niyong i-ignore ito. Huwag niyong babaliwalain ito. Ito magiging gabay niyo para kayo makarating doon. Amen? Napakaganda naman nun, ano? Ito magiging gabay niyo para kayo makarating ng promised land. Amen? The place of maturity. The place of blessing. Amen? Ito magiging gabay niyo. Huwag niyong i-ignore ito. Ito magiging guide niyo. Don't ignore God's word. Ito magiging gabay niyo. Listen to this. Maraming tao ang hinahabol pera. Maraming tao ang hinahabol magkaroon ng lote, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse. Pero hindi hinahabol na maging tapat sa Diyos, hindi hinahabol ang joy, hindi hinahabol ang contentment, hindi hinahabol ang godliness. Kaya pansinin mo ito, nag-pray kayo, Lord, magkaroon lang ako ng 50,000 ng income a month. Ano kasunod nun? Okay na ako. Di ba ganyan? Sino nagpipray ng ganyan? Magkaroon lang ako, Panginoon, ng lote at saka bahay, kotse. Okay na ako. Pero nung magkaroon ng kotse, bahay, lahat na, okay ba siya? Hindi. Kasi hindi siya kayang isatisfy ng mga hinabol niya. Are you with me? Pero pag ang hinabol mo is godliness, contentment, joy, peace, long-suffering. Kahit wala ka ng mga bagay na yon, masaya ka. Amen? Sabi ni Moses, tingnan nyo, kayo na mga nag-cleave. Pag sinabing cleave, yung dumikit, di ba? Hindi lumayo, dumikit. Kayo na mga dumikit sa salita ng Diyos. Buhay kayo hanggang ngayon.
At makakarating kayo sa promised land. Kasi ito, naging gabay nyo. Ito, hinabol nyo. Amen? Abay, ang hinabol ng iba kasi yung flesh eh. Yung lust of the flesh. Ginanong-ganon lang eh. Are you with me? Yung temporary, ang mga hinabol. Church, listen to this. Hindi masama yung mga material things, pero pag yan lang ang hinahabol mo, hindi ka kayang bigyan niya ng satisfaction. Lagi mong sasabihin, kulang, 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 kulang. Mainit palagi ulo mo. Are you with me? Kasi nai-stress ka na. Biruin mo, 11 man tauhan mo. Kung minsan, hindi nagpapaalam, hindi pala papasok, di nai-stress ka. Ang dami mong mga ganito, ganyan. Tapos hindi inayos mabuti, nakita mo, naku, dito lang inilagay. Ang mahal-mahal lang bili ko dito, pinaulanan lang. Are you with me? Kaya mas magandang habulin sa buhay na ito, godliness, contentment, peace from God, love, long-suffering. At nandito yon. Tuturuan ka nito nun. Forgiveness, nandito yon. Amen? Sabi ng Panginoon, ni Moses, Timo, hanggang ngayon, buhay kayo, kasi dumikit kayo dito. Sabi niyo nga po, dumikit. Hindi lumayo, lumapit at idinikit ang sarili. Hanggang ngayon, buhay kayo. Yung buhay dito, mga kapatid, ito yung buhay na na-experience nila ng obedience sa Diyos. Na mas kakaiba pala. Yung mga kabatchmate nila, wala na. Kinain na ng lupa. Ano na nangyari sa kanila? Reklamo ng reklamo. Just imagine, Yan po, kapag material things lang habulin natin, yung mga reklamo, hindi mawala yan. Yung stress, hindi mawala yan. Yung laging mainit ang dugo mo, yung mga lahat, yung ganun. Lagi ka high blood. Lagi mataas ang sugar. Habol lang habol dun eh. Ang habulin natin yung kabanalan, mga kapatid, dahil yan ang may eternal reward. Amen? Pansinin niyo ito. Di ba yung Matthew 6:33, alam niyo yun? And all these things, seek ye first the kingdom, etc. And all these things shall be, sabi niyo, added. Pag sinabing added, meron na. Ano lang idadagdag? Yung mga unang verse, clothing, shelter, food. Yun ang unang unang mga talata eh. Idadagdag na lang yung food, shelter, kotse, lote, pera, bangko, lahat. Idadagdag na lang yan. Bakit? Ano na una? Godliness, contentment, righteousness, obedience, submission. Kompleto ka na. Idadagdag na lang yun. Amen? Ibig sabihin, bilang Kristiyano, ang dapat foundation ng pagiging Kristiyano natin, contentment, godliness, holiness, submission to the authority, obedience, dapat yan ang foundation natin. And all these things, idadagdag na lang yan. Kahit na hindi ko minsan idagdag yung sobrang dami nun, okay ka pa eh. Nakukuha niyo po ba yung pinupuntos natin? Nauna yung nag-worship ka ng taos-puso. Nauna yung naging faithful ka sa giving. Nauna yung first fruit mo, pinulpil mo talaga. Amen? And then the material things, idadagdag na lang. Sabi nyo nga, idadagdag na lang. Kasi may nauna. Kaya wag niyong uunahin talaga yung mga pursuing, hindi masama yan, pero hindi yan ang una. Seek ye first the kingdom of God. Meron nga, lagi natin na naririnig, ulit-ulitin na lang natin to. Tuyo na lang yung ulam mo dahil godliness, kontento, masaya silang nagkakainan. Pero just imagine mga kapatid, may beef steak, may pork steak, may fish steak, lahat ng steak nandoon. Pero dahil hungkag ang espiritualidad, hindi makakain. Nagtatalo-talo pa. Hindi masaya.
Paano hindi pinurso yung joy? Hindi pinurso yung love? Hindi pinurso yung forgiveness? Hindi pinurso yung contentment? Ano nangyari? Talagang papatayin ka. Are you with me? Diba? Isa sa dahilan ng stroke is ano po? Stress. Nakaka-stress yung purso ng mga bagay na material sa buhay. Stress yan eh. Mamatay ka talaga. Bakit? Hindi ka nagabayan ng salita ng Diyos. Bakit hindi ka nagabayan? Inignore. May kausap po ako one time. Tuturuan ko siya dati sa Sunday school. Yung good news class. Nagkita kami. May inom siya, may bisyo. Hirap ng buhay niya. Sabi niya, Pastor, nakita ko yung mga kalinsabay ko dito sa Birian. Mga nakabarong. Mukhang may pera pero wala. Sabi niya, Pastor, ang hirap pala ng buhay na walang gumagabay sa'yo. Mahirap pala ang buhay na walang gumagabay na salita ng Diyos. Abay, bata yun ha. Pag tinignan, mas matanda pa sa akin. Parang bata naman ako, hindi naman joke lang yon. I-ignorin mo to, gagabayan yung buhay mo ng maayos. I-ignorin mo ito, dito ka mabubuhay para makarating sa promised land. Masakit sa Diyos na minamahal ka lang ng Diyos, nagmamalasakit lang ang Diyos sa'yo sa mga preaching niya. Kaya nga, lumipat na kayo, mga kapatid, kapag wala ng rebuke na preaching dito, wala ng correction. Yung bang inaaliw na lang kayo, parang yung comedy bar. Pero habang may rebuke dito, may correction, huwag kayong aalis. Kagabayan ka nito, tapos babaliwalain mo, i-ignorin mo, iisang tabi mo, hindi mo papakinggan, titigasan mo ang puso mo. Mahal ka lang naman ng Diyos. Gusto ka lang niyang i-guide at mabuhay ka at makarating ng promised land. O kung ayaw mo na talaga, patayin ka na ng Diyos. Ano una? When we ignore God's word? Death. Kuminsan, spiritual death. Buhay na tao pero hungkag ng spiritualidad. Masakit sa Diyos yun eh. Tayo nga, pinapa-experience sa atin ng Diyos, yung ni-stab tayo, yung nakasakay natin yung tapos nakaganon. 3 oras hindi Kaya nung bumaba, gano'n na. Masakit po yung ganyan. Si Amen yung mga nakaranas na nang in-ignore. Masakit po, di po ba? Tayo, mga hindi pa tayo perfect, nasasaktan tayo. Lalo yung perfect God. Iwagas ang kanyang pag-ibig. Magpakailanman ang pag-ibig ng Diyos. From everlasting to everlasting. Number 1, depth. Number 2, dullness. The word dullness is slow to understand. Yun po ibig sabihin natin dito. Maraming definition ng dullness, pero ang definition natin dito is slow to understand. Ang hirap makaintindi. Ang hirap makaunawa. Bakit po? Itong word of God ang magtuturo sa iyo ng wisdom and understanding. Tama po? Amen. When we ignore God's word, pupurol ang pangunawa mo. Are you with me? Pero kapag meron tayong God's word, tatalim ang ating pangunawa at wisdom. As we continue, Deuteronomy chapter 4 verse 6. Keep therefore and do them. Napakalinaw. For this is your wisdom and your understanding. Pakikuha nga po ang mga Bible. Okay, pakikuha po. This is my wisdom. This is my understanding.
Ito pong Word of God. Kung minsan, kinukulang tayo ng wisdom eh. If you lack wisdom, di ba sabi sa James? Kung minsan, kinukulang tayo ng understanding eh. Di ba? Ang hirap nating makaintindi, hirap nating makaunawa. Kapag kulang, this is our wisdom. This is our understanding. Balik dito. Listen, amen? Listen. Amen? Makinig. Iba na naman iniisip nyo eh. For this is your wisdom and this is your understanding in the sight of the nation, which shall hear all this statute and say, surely this great nation is what? Wise and understanding people. Napakagandang patotoo ng Berean Bible Baptist Church kapag ito talaga ang pinagugutan natin ng wisdom and understanding. Sasabihin ng mga kapitbahay natin dyan, napakaunawain pala naman pala ng mga miyembro ng Berean. Amen? Abay, ganito na nangyari, naunawaan pa. Amen? Ganito na, galing talaga magdesisyon ng mga taga-Berean. Talagang may angking talino eh. Wise decision talaga eh. Hindi nila alam, hindi saganang atin yon. Saan po? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Listen carefully, church. Kapag pumupurol na ang iyong karunungan sa mga decision making, kapag pumupurol na ang iyong pangunawa, yung bang klarong-klaro na sinasabi na sa'yo, dinidiscuss na sa'yo, tapos hindi mo pa rin maunawaan, simple lang, bumalik ka sa Bible. Basa. Makinig ka ng salita ng Diyos. Mag-devotion ka. For this is our wisdom and understanding. Proverbs 3:13. Happy is the man that findeth wisdom. Masaya, di po ba? And the man getteth understanding. Pag binaligtad natin, malungkot ang walang wisdom. Malungkot ang mapurol ang pangunawa. Kapag kuminsan may pangyayaring hindi natin inuunawa, nasasaktan tayo eh. Pero kapag nilawakan natin ang ating pangunawa, ganun pala. Parang ganito mga kapatid. Ang Kristiyanong may wisdom and understanding, galing sa salita ng Diyos. Di ba may nakalagay sa Bible na all things work together for what? For good. Yung bang faithful ka o kaya naman nagsasacrifice ka para sa Panginoon, may mga ginagawa kang paglilingkod, bigla kang nagkasakit. Dahil may understanding ka mula sa salita ng Diyos, sabihin mo, kaya ako nagkasakit, may plano ang Diyos. Yun ang titignan ko. Naglilingkod ka tapos may biglang namatay na mahal mo sa buhay. Di ba masakit yon? Pero sabi mo, Lord, ano ang purpose? Ano ang plano mo? Bakit kinuha mo na ang mahal ko sa buhay? I-reveal ng Diyos yun. Hindi naman nagmumove ang Diyos sa buhay natin na walang dahilan. Tayo nga kapag chess napakaano nating gumalaw eh. Pinag-iisipan nating mabuti, mapapahama kaya ako dito o hindi? Machi-checkmate kaya ako dito o hindi? Pinag-aaralan natin, chess lang yan. Di lalo na ang makapangyarihan ng Diyos na perfect God. Magmumove ba siya na ipapahamak mo? No! Masasakit ang mga pangyayari sa buhay, pero minove talaga ng Diyos yan for a purpose. Sabihin nyo nga, for a purpose. Bigla kang nawalan ng trabaho. Bang! Walang trabaho. Tapos kasabay niya yung mga bills. Bills sa kuryente, bills. Magbobonit na ba ako? Para mabayaran ang mga bills na ito? Lord, yun bang gusto mo sa buhay ko? Magbobonit na ako? Iikutan ko na ba yung land bank dyan? Na traffic kanina? Yun ba, Panginoon? Hindi. Pag may isinarado ang Diyos, mayroong ibang bubuksan. Kung binasted ka nito,
siguradong may tatangong iba. Oh, amen? Huwag i-insist, huwag ipagpersahan ng sarili sa mga bagay na nakasara na. Kaya isinasara ng Diyos, mapapahama ka na doon. Di ba? Baka litsunin ka sa Nigeria. Amen? O, masakit yan, di ba? Yung mga isinasara, yung biglang nawawala. Hindi mo maintindihan yan eh. But trust His heart. Yung bang graduate na, hanggang ngayon di mapasok-pasok ng trabaho. Yung mga 10 years ago, graduate ka, hanggang ngayon walang trabaho. Nung pala, kaya ka hindi binibigyan ng Diyos ng trabaho. Kasi para mailaan mo yung iyong panahon sa iyong magulang. Kasi kukunin na pala ni Lord. Amen? E di ngayon, wala kang regret. Hindi yung pag-uwi mo, kailangan mo matulog. Diba? Mga night shift ka pa, umaga, tulog ka. Wala ka ng time sa iyong parents. Ngayon, kung meron kang understanding from the Word of God, lalawak ang pangunawa mo, hindi mo sisisihin ng Diyos, hindi ka magdadabog, hindi mo ibabalibag yung baso. At sasabihin mo, Lord, salamat. May plano ka sa bawat move sa buhay ko. Amen? Kaya ang nakalagay, basahin uli natin. Happy, sino? Is the man that findeth wisdom. Masaya siya. And the man that getteth understanding. Bakit getteth? Findeth, kahanapin mo eh. Getteth, makukuha mo eh. Pag hinanap mo, makikita mo dito, makukuha mo. At masaya. Amen? Yan ang dapat pinupurso ng Kristiyano. Para ikay mabuhay at makarating sa maturity. Are you with me? Sa promised land. The place of God's blessing. Dullness. 1 Corinthians 3:19. For the wisdom of this world is what? Foolishness with God. Sabi nung mayaman, iinom na lang ako, kakain na lang ako, and marry, and gano'n, magsasaya na lang ako. Anong sabi ng Panginoon doon? Mangmang. Babawiin ko na ang iyong buhay. Bakit gano'n? Konti na lang ang buhay niya. Saan kanya ginugol ang buhay niya? Ginamit niya yung wisdom ng mundo. Pera, ari-arian. Ganun lang, yun lang pinursu. Magsasaya ako, kasiyahan. No? Pag birthday talagang may lechon yan. Kapag merong may outing, gusto ko laging outing lang. Ayokong soul winning. Are you with me? Masaya lang, basta masaya, sasama ko. Pag hindi. Yun lang ang pinurso niya. Yung nagpipid sa kanya, wisdom ng mundo eh. Di ba? Di ba? Wisdom na ng mundo nagpipid sa kanya. Kailangan madiskarte ka, dapat marami kang ganito, dapat ganyan ka. Wisdom ng mundo nagpid sa kanya. Sabi ng Bible, yung wisdom ng mundo, foolishness sa Diyos. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Alam niyo ito, wisdom ng mundo. Pag may patay, ang daming bawal. Bawal maghatid ng bisita ang namatayan. Di ba? Abi, nung mamatay tatay ko, binabawal kami, huwag kang maghahatid. Sabi ko, pakialam nyo, bisita ko to. Kung wala pa namang ilaw doon, wala na silang dalang flashlight. Kung matapilok yun. Ano pa? Bawal maglinis. Bawal maligo. Paano kung 2 linggo nakaburol? Punas-punas na lang. Bawal magtira ng pagkain kapag ililibing na yung patay. Ang ginawa ni Dennis, yung kaldareta, ipinasok sa kwarto. Abi, yung sinangag ng tita ko, nakita, itinapon. Bawal maglibing ng Lunes at saka Biyernes.
Abi, kinumpronta kagad ako ng pinsan ko. Sabi ganun, sa Lunes, pari lang ang nililibing. Biyernes, ano yan. Tanong ganito, sino nagsabi nun? Kilala nyo ba? Yung matatanda. Sinong matanda? Walang maituro kung sino nagtuturo nun. Pero listen carefully. Itong itinuturo ko sa inyo, kilala ko kung sino nagtuturo. Are you with me? Ang Diyos. Bakit ka maniniwala ng mga turong ganon na hindi mo kilala nagtuturo? Baka mamaya nag-joke-joke lang yon. Di ba? Tapos sineryoso mo naman ngayon. Di lugi ka. Anong wisdom yon? Wisdom ng mundo. Sabi niyo, wisdom ng mundo. Hindi galing sa Diyos yun eh. Kapag hindi galing sa Diyos, saan galing yun? Sa matanda. Sabi niyo, sa matanda. Abi, biro mo ganyang isang talyasi yung kaldereta, itatapon. Ipinasok nga ni Dennis sa kwarto. Di wala silang nakita sa kusina. Tapos nilagyan ng mga damit-damit. Para hindi mapagkamalang kaldereta. Kaya nung kinakain namin, lasang downy eh. Yung isa lasang syrup. Ito pa, sa paggawa ng bahay, bawal magkatapat ang pinto. Ang purpose ng pinto, daanan. At walang pakialam niya kung mabubuhay ka ba o hindi. Are you with me? Ang mahirap yung pinto, bahay na walang pinto. Anong pakialam niya sa buhay? Pinto lang yun. Are you with me? Bawal ang pinto sa lubugan ng araw. Sino may turo nun? Diyos? Sabi niyo, matanda. Hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung matanda na yon. Hindi ko pa rin malaman kung sino. "25 years old na ako hanggang hindi. Listen. Yung itinuturo ko sa inyo, hindi matanda. Na hindi alam ang pangalan. The Almighty God. Mayroong basihan. Kapag may dumadaan kang ganyan, may pusang itim, magka nang tutuloy, ipapasok ka ng trabaho. Di na-absent ka. Ito pa, pag ikaw ay bungi, huwag kang magtatanim ng mais. Dahil lang aanihin mong mais. Ano ang kinalaman ng ngipin sa mais? Wisdom of this world. Alam niyo, pag pinaniwalaan niyo yan, dalayo kayo sa salita ng Diyos. Kaya yung mga naniniwala dyan, sabihan mo nito, ayaw na. Kasi full na eh. Mangmang na eh. Wisdom ito eh. Hindi tatanggapin. Mangmang na eh. What happened when we neglect God's word? Pupurol ang ating karunungan, pupurol ang ating pangunawa. That is dullness. Pag ikakasal ka, wag mo isusukat. Paano kung biglang tumaba yung ikakasal? Tapos nung ginanak, tatahian na lang ng dito? Kailangan tapakan mo yung paa para unahan kayo. Kaya yung kinakasal, nagaganunan, nag-uunahan na tapakan. Sino turo nun? Wala sa Bible nun. Fullness sa harapan ng Diyos. Yung wisdom ng mundo. May kanta yung mga bata, pamahiin o pamanhiin. I-share ko lang sa YouTube. Andun yung laman nun. Kanta ng bata. Pangatlo,
departure. Paglayo. Pag nineglect natin ito, matik yon, lalayo ka sa kalooban ng Diyos. Matik yon, lalayo ka sa Word of God. Lalayuan mo yan. Yan ang magiging mangyayari. Deuteronomy 4:9. Only take heed to thyself and keep thy soul diligently. Ingatan mo ang iyong kaluluwa. Lest thou forget the things which thine eyes have seen. And lest they depart from thy heart. Ilang araw? All the days of thy life. But teach them thy sons and thy sons' sons. Pag nineglect mo ito, lalayo ka nito buong buhay mo. Sabihin nyo nga po, buong buhay. Pag nineglect mo yan talaga, lalayo mo buong buhay. Yung bang puso mo ang layo-layo sa salita ng Diyos. Yung bang ang damdamin na ako patatamaan niya, ako na, lalayo ka talaga. Depart from thy heart. Puso ang lumalayo mga kapatid, hindi yung physical. Puso. Amen? Sabihin nyo nga po, puso. Kaya nang biling ng Panginoon kay Joshua, Joshua, gusto mo ba ng good success sa buhay? Gusto mo ba? Ito gawin mo, Joshua. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart. Huwag kang lalayo dito. Huwag kang lalayo. Out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Huwag kang lalayo. Araw-arawin mo to. I-pursue mo ito. Araw-araw. Sabi nga nung preaching ni Aisel kagabi, diligently seek Him. Detalyadong hinahanap, di ba? Di ba yung example pa ni Aisel, yung hide and seek? Di ba kapag kami hinahanap pa, kailangan bubuklatin mo buong bahay para makita mo yung kalaro mo eh. Diligently seek Him. Araw-arawin, church, i-pursue ang godliness. Ang righteousness. At nandito yun. Meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, thou shalt make thy way, what? Prosperous. And then, thou shalt have good success. Hindi lang success, kundi good success. Gusto mong umayos buhay mo? Gusto mong maging successful? Gusto mong maging prosperous? Ito muna unahin mo. Maging spiritual ka muna. Amen? Maging godly ka muna. Maging obedient ka muna. Maging kontento ka muna sa buhay. Ito muna. And then, di ba nakalagay? For then. Saka na yung bagay. Nakuha niyo po ba yung Old Testament at saka New Testament, cheekers? Nakukuha niyo po ba? Bago yung material na bagay. Sabihin mo sa katabi, spiritual muna bago material. Ang yaman-yaman, di makontento, lahat ng kakontra niya, pinapapatay. Just imagine. Murderer. Ang yaman-yaman na Kasi walang contentment, walang godliness. Masaya kaya yung buhay na gano'n? Nakakatulog pa kaya yon? Hindi po. Departure. Lalayo po tayo kapag ignore po natin ito. Pang-apat, disrespect. Hindi na natin igagalang ang salita ng Diyos, ang preaching, ang devotion, lahat. Patungkol sa Diyos. Disrespect. Or verse 10 ng Deuteronomy. Take note for the word especially. Especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb. When the Lord said unto me, gather me the people together and I will make them hear my words that they may learn to fear me. Ayon, sabi ng Panginoon. Alam niyo ba, the day nung tayo mga nakatayo sa Horeb, at sinabi ng Panginoon at ginadar tayo ng Panginoon at narinig natin ang kanyang salita at nang sa gayon magkaroon ng tayo? Matutunan nating what?
matakot sa Kanya. Alam nyo, the word fear dyan is reverence. Amen? At alam nyo mga kapatid, yung Horeb, kung ano ginawa nila doon, ewan ko kung nasa slide. Horeb means God had revealed to Israel the manner of true worship. Sabihin nyo nga worship. Diyan muna tayo sa verse ha. Naalala nyo ba yan? Tinuruan tayo ng Diyos yung tamang worship. Ano ang tamang worship? Matakot sa Diyos. Ano ang tamang worship? Respetohin ang Diyos. When we ignore the Word of God, i-disrespect mo ang worship. Are you with me? The word fear is reverence. Respect sa Tagalog. Buong paggalang sa Diyos. Amen? Ito po yan. When we when we ignore this book, magkakaroon ng disrespect sa worship. Amen? Yung habang nag-worship, nag-aalo ka dito, o bili ka na nito. Paubos na, oh. Maraming mo order nito. Until supply lasts. Kaya nga po, nilalagyan natin ng sistema ang worship. Because nais natin na respetuhin ng Diyos na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ako'y sa inyo, sabi ng Panginoon, hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama natin ng Panginoon. Take note, kasama natin ng Panginoon during worship. And then panghuli, another verse, 4 verse 12. And the Lord spoke unto you out of the midst of the fire. Ipinapakita lamang kung gaano ang Diyos, sino ang Diyos natin. Nagsasalita ang Diyos out of the midst of fire. Grabe yan. May apoy sa kalagitnaan ng apoy, doon nagsasalita ang Diyos. Yun ang Diyos. Aba, grabe, nakakatakot. Natatakot nga ang bansang Israel pagka bumababa sa mundok. Tatakot sila. Sabi na, Moses, baka pwedeng huwag na kaming lumapit doon. Distansya, amigo kami. Kasi nakakatakot eh. Meaning to say, mga kapatid, ganun ang Diyos. Ganon ka-powerful. Nagsasalita sa gitna ng apoy. Tapos, during preaching sabi nung Diyos na nagsasalita sa gitna ng apoy, padalhan kaya kita ng apoy. Panglima, destruction or self-destruction. Deuteronomy 4:16, lest ye corrupt yourselves. When we say corrupt yourself, bulukin ang sarili. Sirain ang iyong sarili. When we ignore the Word of God, kapatid, ang sinisira mo, sarili mo. Uulitin ko, kapag ini-ignore natin nito, ikaw mismo ang sumisira sa pagkatao mo. Alam niyo ang totoo, hindi ang ibang tao ang pwedeng sumira sa'yo. Ang pwedeng sumira sa'yo, ikaw mismo. Ugali mo, yung response mo, yung tugon mo sa mga pangit na sitwasyon. Are you with me? Nakalagay sa Bible. Lest ye corrupt. Ano nga sa lest yung liban na ikaw ay ye corrupt yourself. Sirain ang iyong sarili. And make you a graven image, the similitude of only figure, the likeness of male or female. Yan yun po. At tatanong, paano bang sisirain ko sarili ko? Yung bang meron ka ng Diyos-Diyosan sa puso mo? Amen?
Mas mahal mo na ang iba maliban sa Diyos. Yung bang may mas priority ka na sa puso mo, hindi na godliness talaga, ang pinupurso mo na talaga material things. Sira ka dyan. Sabihin mo, sira ka dyan. Sisirain ang buhay mo niyan. Ang pagkatao mo. Diba? By hook, by crook and by hook ba yun? By crook and by hook ba yun? By hook and by crook, makuha ko lang yan. Talagang kahit may magalit, may magtampo, may magtangka sa buhay ko, makuha ko lang yan. Akin yan. Eh yung kinuhanon mo pala, may ka-contact na riding in tandem. Sirain ng sarili, pasamain ng sarili, o magpakasama ang sarili. Ano, yung sisirain, yung magpapakasama na siya, ganito naman ang tingin nila sa akin, sige, pupurso ko na nga. Nang masatisfy yung tingin nila sa akin. O, sinisira mo sarili mo noon. Are you with me? When we ignore the Word of God. Here's the good news. John 10:10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Aalukin ka. Yan ang gagawin ng dyablo. Steal, nanakawang ka ng mga paglilingkod, papatayin ang iyong espiritualidad, sisirain ang iyong espiritualidad. I am come that they may have what? Life. And that they might have it more abundantly. Laging ganun mga kapatid Sabi ng Panginoon, ako, hindi ko sisirain ang buhay mo. Hindi kita aagawan. Hindi kita papatayin. Pero kapag sinunod mo, Diablo, talagang patay ka dyan. Pero ako, pag ako sinunod mo, may buhay ka. At buhay na ano po? Abundantly. Ano sa Tagalog abundantly? Sagana. Mabunga. Amen? Kapatid, ito offer ng Panginoon. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. At makakamit lang natin ang buhay na walang hanggan. Huwag kang mapunta ng impyerno, magkaroon ka talaga ng buhay na walang hanggan. Hindi relihiyon. Si Kristo ang nakapagbibigay nun. Dahil siya ang namatay para sa ating kasalanan. Siya ang nagbuwis o hindi nagbuwis, nag-alay ng kanyang buhay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito alok ng Diyos. Gusto mo ba ng buhay at saganang buhay? More abundantly? Spiritually? Sagana? Spiritually? Matured? Spiritual? Obedient? Huwag mong i-ignore ito. Pagpahalagahan, mahalin, bulay-bulayin, at isabuhay. Isa raw sa mahirap mag-apply ng Word of God. Ano niyo kung sino? Hindi po yung baby Christian. Sino po? Yung dati ng mananampalataya. Tama, mali. Kasi nasanay na sila at nagiging ritual na lang ang preaching of the Word of God. Huwag mangyari yon. Kung hindi, kumain pa rin, i-take pa rin, isabuhay pa rin. At nang sa gayon, magkaroon tayong saganang buhay spiritually. Amen? Ang goal natin dito, hindi yung material. Idadagdag lang yun spiritual. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Salamat sa inyong katotohanan. Huwag naming baliwalain itong mga warning na ito, itong mga salita ninyo, itong mga katotohanan na ito. Kasi kami mawawalan, kami malulugi, kami masisira. Yung bang ang dami ng warning, pero sinusunod pa rin natin ang ating lust of the flesh. Sinusunod pa rin natin yung lust of the eye, yung material things. Sinusunod pa rin natin yung pride of life. Nagmamatigas tayo. Yung pa rin ang pinupurso natin. Sabi ng Bible, masisira ka niyan. Ikukurap mo ang iyong sarili. Pasasamain mo ang iyong sarili. Sisirain mo ang iyong sarili.
pagpahalagahan ng salita ng Diyos. Dahil ito ang bubuo ng ating sarili. Ito ang magpapatagumpay sa ating sarili. At ito ang magdadala sa ating sarili sa promised land, sa maturity, sa obedience, sa submission, sa godliness, sa righteousness, sa joy, sa peace, sa long-suffering, sa wisdom, sa understanding. Diyan ka dadali ng salita ng Diyos. Kapatid, kung gusto mong patuloy na magpagabay sa salita ng Diyos, lumuhod ka dito sa harapan at malalangin sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong patuloy na magpagabay sa salita ng Diyos. Gusto ko pong tangkilikin ang salita ng Diyos. Gusto ko pong pagpahalagahan ang salita ng Diyos. Ito yung impulso ko. At yung mga material ng bagay, Panginoon, kayo na magdadagdag nun kahit hindi ko kuminsan ipurso ng todo-todo. As you promise. And all these things shall be added unto you. Pursue godliness. Pursue God's Word. Ang manaming Diyos, i-bless niyo po ang bawat nananalangin, lumuluhod, nagpapakumbaba, umaamin sa mga kamalian, nagpapakumbaba at nagpapasalamat at nanghihingi ng tulong, nagpapagabay sa inyong salita. Pagpalain niyo po sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.